I-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Alam niyo ba mga kapakbet na ang pagkakaroon ng aquarium o fish tank sa bahay ay isang maganda at maswerteng gawin upang makaakit ng yaman at kasaganaan sa buhay, lalo na kung nasa tama itong pwesto. Dagdag pa, nagbibigay din ng balanse ang aquarium sa bahay niyo. Ito ay dahil nire-representa nito ang 5 elemento: tubig sa loob ng tangke, water element; kahoy o puno sa loob ng tangke, wood element; bakal sa tangke, metal element; mga bato sa ilalim ng aquarium, earth element; at mga makukulay at matitingkad na isda, fire element. Tandaan din na ang bilang ng mga isda sa loob ng aquarium mo ay may papel din sa dala nitong swerte sa inyo at sa bahay niyo. Kaya naman mga kapakbet, sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang tamang bilang ng isda at pwesto ng aquarium o fish tank sa bahay niyo. Tamang bilang ng isda. Bago tayo dumako sa tamang pwesto ng aquarium niyo sa bahay, alamin muna natin ang lucky number ng isda sa loob ng inyong aquarium. 1. Isang isda sa aquarium kapakbet ay sumisimbolo sa bagong pag-asa dahil ito ang simbolismong hawak ng number 1. 3. Kung 3 naman, sinisimbol nito ang pag-unlad at paglago. 6. 6 na isda o number 6 kapakbet ay ang mentor luck. 8. 8 isda o ang number 8 ay kumakatawan sa pera at kasaganaan. 9. Sinisimbolo ng 9 na isda o ang number 9 kapakbet ang mahabang buhay at ito rin ay ang pinakamaswerteng number. Gayunpaman mga kapakbet, kung gusto nyong i-maximize ang swerte ng inyong aquarium base sa bilang ng isda sa loob, ang dapat na lucky number ng isda ay 9 o 9. Dapat meron kayong 9 na isda sa loob ng tangke. Ngunit hindi lang dapat 9 na iba't ibang uri ng isda, may tamang kombinasyon din ito. May tamang combination din ito mga kapakbet. Dapat sa loob ng inyong tangke, mayroon kayong 8 goldfish o arowana fish at isang black-colored goldfish. Ngayon, mapatanong kayo, ano ang purpose ng itim na goldfish sa aquarium? Ang itim na goldfish kapakbet ay ang siyang mag-a-absorb sa mga negative energy sa loob ng bahay nyo. Isang paalala lang, kung namatay ng walang eksaktong dahilan ang black goldfish nyo kapakbet, nangangahulugan ito na ang isda ay namatay dahil sinalo nito ang malas na dapat sa inyo mapupunta. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tamang pwesto ng aquarium sa bahay. Ngayon, pag-uusapan na natin ang tamang pwesto nito sa bahay niyo. Napakahalaga ng pwesto ng aquarium sa bahay niyo mga kapakbet. Kahit gaano pa kaganda ito, ngunit wala sa tamang pwesto, hindi buo ang maibibigay nitong swerte sa inyo. Southeast. Ang pinaka-the best at pinakamaswerteng pwesto nito sa mga bahay niyo ay ang southeast area ng bahay kapakbet. Ang southeast area kasi ang wealth and abundance area ng bahay. Kaya naman pinapayo ng mga feng shui masters na dito mo ilagay ang aquarium mo. May mga pwesto ka rin sa bahay niyo mga kapakbet na dapat mong iwasan kung maglalagay ka ng aquarium at ito ang mga sumusunod. Kwarto, iwasan o wag ilagay ang aquarium nyo sa loob ng kwarto ng bahay. Sa kwarto, tayo ay namamahinga at ang aquarium ay naglalabas ng yang energy. At kapag sobra ang natatanggap mong yang energy, maapektuhan nito ang pagtulog mo. Kusina, wag ding ilagay ang aquarium sa kusina ng bahay. Gitna ng bahay, hindi rin pinapayo na maglagay ng water element sa gitna ng bahay ang aquarium dahil magkakaroon ng gulo at problema sa loob ng bahay. Napakalaking tulong ng aquarium sa bahay o sa opisina upang maambunan ng swerte, yaman at kasaganaan. Kaya naman dapat nyo lang itong alagaan ng mabuti. Panatilihing malinis ang tangke, may sapat na oxygen para sa mga isda,
Walang damage ang aquarium, may maayos na environment para sa mga isda. Balanse ang 5 elemento at meron itong mga masasayang isda upang maging mas maswerte pa ang aquarium nyo. Tandaan din mga kapakbet na alisin kaagad ang patay na isda sa loob ng aquarium kung meron bang pumanaw na isda. Huwag kalimutang alagaan nyo ang mga isda dahil may buhay ang mga ito. Pakainin ng maayos at mga healthy foods. Kaya naman, may aquarium ka ba mga kapakbet? Tama ba ang pwesto nito at bilang ng mga isda? I-check mo na yan at i-comment sa baba. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.